Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay maghanda para sa pagsamba natin sa Panginoon ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon dahil sa kabila ng maulan ay tayo ay narito upang sumamba, itaas ang kanyang dakilang pangalan. Kaya bilang pasimula po sa ating pagsamba, tayo po ay sama-samang umawit ng isang himno, Si Kristo ang sandigan ko. Salig kay Jesus at ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Biyaya niya'y laging sapat. Pag lumagsa ang pagsubok, ang tatawag ay si Jesus. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Ko'y nalulumbay, siya ang aking kaaliwan. At pag ako'y nanlulungo, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Pagtumpeta'y hinipan na at pagdating niya ang badya, tayo nawa'y masumpungang kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Magandang umaga po sa bawat isa. Nagbibinata. Yeah. Ang pagsamba ay maliwanag na tugon natin sa maliwanag na kapahayagan ng mabuting balita sa atin. Sumasamba tayo dahil naranasan natin ang kanyang wagas na pag-ibig. Sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, tayo ay tinawag, pinili, iniligtas upang sambahin siya. Patuloy nating kilalanin ng Diyos sa umagang ito sa ating sama-samang pagsamba. Patuloy nawa na ilagay ng Diyos sa ating puso na magnais sumunod sa kanyang dakilang utos at dakilang atas, na ibigin siya ng ating buong pagkatao. Kaya ang ninanais ng Diyos ay buong pagkatao din na tayo ay sumasamba sa Kanya. At ibigin ang kapwa sa pamamagitan ng pag-abot at pagbabahagi sa kanila ng mabuting balita ng ating Panginoon, upang sila man ay sumamba din. Sa umagang ito, tayo po ay nakikigalak sa ating mga kapatid na nagdaos po ng kanilang kaarawan. Noong November 3 po, si Paula Marie de la Peña. At nung 5 po, si Nanay Remedios Chavez. Nung 7, si Ate Flor Magtibay. Nung 8 po, si Kuya Jeremy. At ngayong araw, dalawa po ang nagdaraos ng kanilang kaarawan. Nandito po ba? Si Shania de la Peña at si Kurt Gabriel Lirio. Happy birthday po sa bawat isa at welcome po sa C4 Worship Service. Atin pong patuloy na itaas ang ating Panginoon. Awitin po natin, O Diyos ng kataasan.
O Diyos ng kataasan, sakupin mong puso ko, ang kinin pagkarian, lupigin paglaban ko. Wag kaya ang may nasam laban sa kabanalan, minahal mo't tinubos sa'yo magpakailanman. Tinulag ng sala mo, di kita naririnig, di alam yung pag-ibig, di nasa ang iyong langit. Ngunit ang Espiritu sa akin siyang bumuhay, sa Ebanghelyo ako'y may pag-asa diwasan. Inanya po lahat na tayo po ay tumayo. Sa biyaya'y sumalalay, ingatan ang puso ko sa kasama narito. Dapat kang papurihan sa gawa ko't isipan, O Diyos ng kataasan, luwalhatiin iyong ngalan. Dapat kang papurihan sa gawa ko't isipan, O Diyos ng kataasan, luwalhatiin iyong ngalan. Isa pong pagbasa mula sa aklat ng Isayas. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala, at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, Siya ang aking tagapagligtas. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang Kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Atin pong sabay-sabay na bigkasin ang samba bilang paghahanda sa ating pagluwalhati sa ating Diyos. Ready? And sa iyo, O kataas-taas Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa spirito at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, kayo ang Diyos na lumikha. Ang lahat ng bagay ay nasa inyong kapamahalaan.
mangyayari, Panginoon, ang inyong kalooban. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinupuri ka namin, itinataas, niluluwalhati, at ibinibigay sa inyo ang nararapat na pagsamba. Kaya Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami at humihiling na anuman pong karumihan o kasalanan na nananatili pa sa aming mga puso at isipan. Tulungan niyo nga po kami, aming Diyos, na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tunay nga po na bigyan niyo po kami ng kapatawaran. Humihingi po kami, Panginoon, ng inyong paglilinis at tulungan niyo nga po kami na makalapit sa inyo ng may kalayaan upang kami, Panginoon, ay makapag-alay sa inyo ng tunay at ganap na pagpupuri at pagsamba. Panginoon, mahina po kami, subalit alam po namin na kayo ang aming Diyos. Hindi niyo po kami pababayaan, tutulungan niyo po kami, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay lumalapit, iniaalay ang aming mga sarili at humihiling na kayo nga po, Panginoon, basbasan niyo po kami ng inyong presensya at tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, tunay na kayo lamang ang mataas at madakila. Maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Hari at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Tunay po nakahanga-hanga ang ating Diyos na dakila at siyang karapat-dapat sa ating pagsamba. Kahanga-hanga, Diyos na dakilat, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay aking mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Minsan pa, awitin po natin. Diyos na dakilat, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay aking mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Ang alayan kay aking Ang alayan kay aking mithiin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Kahanga-hanga, ating sambahin ang ating Diyos na buhay, ang tapat sa ating sa iyo iaalay ang buhay at kalagayan.
pag-ibig mo ang buhay ko ay nagbago. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Panginoon na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, O Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba at sumasamo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal ng Ama. Purihin po natin ang ating Diyos na tapat. Mari na po tayong makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at bilang bahagi ng atin pong pagsamba ay ang atin pong pagkakaloob. Kaya inaanyahan ko po ang bawat isa na atin pong sabay-sabay na bigkasin ang ako ay isang katiwala, ready, and. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at sila nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya.
tayo po muli ay umawit habang tayo po ay nagkakaloob. Awitin po natin, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Inaayahan ko po ang bawat isa na magsitayo para sa pag-awit ng ating offering song. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapalaon, higit kay sakit mo. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, tunay nga po na kami nagagalak, nagpapasalamat, patuloy na dinadakila ang dakilang pangalan. Dahil sa amin pong mga buhay sa umagang ito, minsan pa kami iyong pinapagtagumpay upang maging bahagi ng pananambahan. At bilang bahagi po ng pananambahan, na kami po ay may kalayaan, may pagkakataon na ibalik sa iyo ang lahat ng nagmumula rin sa iyo. Kinikilala namin na ang lahat ng bagay ay nasa iyong kapamalaan, nasa iyong kapangyarihan. Kaya kami nagagalak sa kabila po ng may mga alalahanin dahil sa panahong meron kami. Kami nakatitiyak na kami ligtas sa iyong mga kamay. At nasa iyong kapahintulutan ang lahat ng nangyayari at patuloy pang mangyayari sa aming mundong kinagalawan. At alam namin, Panginoon, maging ang mga salapi na kaloob ng bawat sa amin, ito'y kaloob mo sa amin upang ang iyong pangalan ay patuloy na mahayag, patuloy na madakila sa iba't ibang sitwasyon o anumang panahon na pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Tunay na napakadakila mo sa buhay ng bawat sa amin. At alam namin, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo, hindi mo po kami pinagkulang, bagkos ang aming lahat ng pangailangan ay iyong patuloy na kinakatagpo. Kaya kami man sa aming pagharap sa panibagong araw, sa linggong darating, kami may katiyakan na ang lahat ay may katagumpayan dahil sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman ibinabalik po namin sa iyo lahat ng ito na may papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang na ay Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Nandito po tayo sa bahagi ng pagbasa ng God's Decree o paninindigan para sa salita ng Diyos, katotohanan sa pagtatakda ng Diyos. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Ako po mangunguna. Ready? And mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat na mangyayari sa panahon.
Ito ay kanyang ginawa na malaya at di nagbabago, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Hindi niya kinakailangang sino mang tagapayo, gayon paman siya sa may akda ng kasalanan ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha, ni isinangtabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sani. Bagkus ang mga ito ay tinanggap pa nga. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa pagsasakatuparan ng kanyang mga itinakda. Ang pagtatakda ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman ng mga mangyayari ayon sa ilang kondisyon. Ayon sa pagtatakdang nagtatanghal ng kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay umirang ng mga tao at mga anghel sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang biyaya. Ang iba naman ay hinayang sa kanilang kasalanan at matuwid na hatol. At dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang katarungan. Ang mga tao na itinakda sa buhay na walang hanggan ay hinirang ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Sila'y hinirang kay Kristo ayon sa malayang biyaya at pag-ibig at hindi dahil sa anumang sanhi na nasa kanyang nilalang. Ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang di nagbabago gayon at di matarok na panukala. Ang malalim na hiwaga ng pagtatakda ay dapat na gamitin may tanging pag-iingat at karunungan. Siya ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita at makatitiyak sa kanilang pagkahirang mula sa katiyakan ng kanilang mabisang pagkatawag. Sa ganitong paraan, ang katuroang ito ay magtataguyod sa pagpupuri, paggalang, paghahanga sa Diyos. Ito rin ay pupukaw, kababaang loob, pagsisikap at kaaliwan sa lahat ng mga sumusunod sa Ebanghelyo. At sa mga katotohanan ito, tayo ay maninindigan. Amen. Hawakan po natin ang ating mga Biblia. Yan, bago po natin basahin ang tekstong pag-aaralan ngayong umaga, muli atin pong binibigyang halaga ang pagdadala po natin ng ating mga sariling sipi ng Biblia. Yan, dapat po tayo, lalo na sa araw ng linggo, pagdako sa bahay-sambahan ay may kanya-kanya po tayong sipi ng Biblia. Yan, kung meron po tayong mga cellphone, dapat po kaya po natin mag-avail ng Biblia na napakamura lamang naman po. At sa ating mga binasa kanina mula sa God's Decree, makikita po natin ito at maliliwanagan tayo dito mula sa salita ng Diyos. Kaya muli, paalala po sa atin na magkaroon nawa tayo ng sariling sipi ng Biblia. Sige po, inaayayaan po natin ang kapulungan na magsitayo at buksan ang ating mga Biblia sa tekstong pag-aaralan natin ngayon sa Jeremias chapter 1 verses 1 to 10. Yan, babasahin ko po, sundan nyo na lang po sa inyong mga sariling sipi at version. Ang pagtawag at pagsugo kay Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilciyas at isang saserdote sa Anatot sa lupain ng lipi ni Benjamin. Kinausap siya ni Yahweh noong 13 taon ng paghahari sa Huda ni Haring Hosayas, anak ni Haring Amon. Muli siyang kinausap ni Yahweh nang ang hari namang si Joaquin na anak ni Hosayas. Makailang beses pa siyang kinausap pagkaraan noon hanggang sa mga taga Jerusalem ay mabihag at mapatapon sa ibang bansa. Naganap ito noong 5 buwan
ng 11 taon na paghahari ni Sedekiyas na anak ni Osias. Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit, sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iniuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan sapagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Yan, pagpalain po ng Panginoon ng pagkakabasa ng kanyang mga salita, makakaupo na po tayo. Sa ating pong kapanahunan, ay laganap ang iba't ibang mga sakuna na ating naranasan sa taong ito ng 2025. Magkakabilang lindol, mga malalakas na lindol sa Davao, sa ibang pahanig ng mundo. Katapos tinamaan pa po tayo ng bagyong Tino at nakita natin yung pong nangyari sa Cebu, na talagang lubog sa baha. So lubog, marami ang lubog at minsan ay nasisisi ang mga politiko dahil sa flood control project, dahil sa korupsyon. Yun nangyari sa Cebu, agad na pumasok sa isipan natin ay corrupt na project ng flood control. Pero lumabas ang katotohanan, yung palang kabundukan ay tinatayuan ng isang malaking kondo. So kalbo ang kabundukan. Kaya marami nagsasabi doon sa mga taga Cebu na hindi nila naranasan yun sa matagal na panahon, pero ngayon sila ay lubog. So nakakahabag at nakakalungkot yung mga pangyayari. Sa social media, napalalala din ang mga balita, katulad ng bagyo na ito, na talaga namang pagtingnan natin, yung laki at sakop ng bagyo ay sakop ang buong Pilipinas. Kaya kagabi habang tayo natutulog, tayo ay nakikiramdam, darating ba ang malakas na bagyo? At ang kaming mga tigapanguna ng iglesia ay nag-uusap-usap, itutuloy ba ang pananambahan? O kaya ay mag-iintay at magkakaroon ng pag-aaral kung ito ay itutuloy dito sa center o sa kanikanyang sambayan. Pero pinahintulot ng Panginoon na matuloy ang atin pong pananambahan ngayong umaga. So, sa akin pong pagbabasa ng Bible, muli ay dinako ako ng Panginoon upang paalalahanan sa mga nangyayari. Dahil kausap ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga alagad, noong sabi ng Panginoong Jesucristo, nagigibain ang templong ito, walang matitira sa kapwa bato. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan po ba yan mangyayari? So sabi ng Panginoon, ganito yung mangyayari, makakabalita kayo ng iba't ibang digmaan, makakabalita kayo ng ganito, magkakaroon ng taggutom, lindol sa iba't ibang bahagi. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa ito ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang. So ito po'y katotohanan na nakikita natin, ito po'y mga sinasabi na ng Bible na mangyayari. So ito po'y paalala sa atin na ito po'y pagpaparemind ng Diyos na merong Diyos na dapat kilalin, merong Diyos na dapat lapitan, merong Diyos na dapat hanapin. Pero sa akin pong pagbabasa, hinantong ako ng Panginoon doon sa Mateo chapter 24 verse 22. Sabi po dito, sa katunayan, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Pero ano po sabi? Ngunit
alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahon na yon. Kausap ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga alagad, pero hindi, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad, kung hindi paiikliin ang panahon yung walang maligtas. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, alang-alang, kanino daw? Sa mga hinirang. So, nangangahulugan talaga na merong pinili at merong hinirang ang Diyos. At nagkasalamat tayo, kasama tayo sa mga hinirang ng Diyos. Hindi man tayo pure-blooded na Hudyo, tayo yung mga hintil, pero yung katotohanan na tayo'y kasama sa pinili ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sapagkat ang iyong mga salita ay tunay na makapangyarihan. Ang inyong mga salita ay maaasahan, ang inyong mga salita ay totoo at mamamalagi. Sapagkat ito ay sinabi mo sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga, dalangin namin na sa amin pong pakikinig at pag-aaral ng iyong pong mga salita. Kumilos po kayo sa amin pong mga buhay, likhaan mo kami ng isang pusong mapagpakumbaba at handang tumanggap ng paalaala ng iyong pong mga salita. O banal na Espiritu, kayo po ang aming tigapagturo, gumawa po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Diyos ay Diyos na manlilikha. Salamat kapatid. At ito po ay kasama doon sa atin pong 10 talking points. Ang Diyos ay Diyos na manlilikha na mayroong layunin. Ang kanyang pagiging manlilikha mula sa kawalan, sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng lahat. So nakikita po natin na ang Diyos ay Diyos na mayroong layunin. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos na mayroong natatanging misyon. Kasi ngayon po ay Mission Month. At yung pong ating pong pag-aaral, katulad nung kabilang linggo, na tiningnan natin yung pong Mateo chapter 28, verse 18 to 20, kausap ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga alagad at pinagbilinan sila na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. So pagdating po sa Bible o doon sa pasimula ng Bible sa Genesis, sa pagkalikha, ang Diyos ay meron ng layunin. Ibig sabihin, meron siyang misyon. Lalo't higit noong likhain niya ang tao, si Eva at si Adan, meron siyang layunin. At meron siyang mga ipinagagawa sa tao. Kaya nga, ang Diyos ay manlilikha, ang tao ay nilikha, ang Diyos na manlilikha ay may layunin, ang tao na nilikha ay mayroong tungkulin. So after noon, ang Diyos ay gumawa ng tao, si Eva at si Adan, nagkameron po ng pagkahulog sa kasalanan. At ang tao ay naparusahan at napali sa halamanan ng Eden. Pero naroon po yung natatanging misyon ng Diyos, sa redemption plan ng Lord. Yung pong pagliligtas muli ng Diyos sa sangkatauhan. Ito po'y misyon ng Diyos. Na mula nung mahulog sa pagkakasala si Eva at si Adan, hindi niya hinayaan na ang tao ay mapariwara ng lubusan, kundi meron po siyang planong pagliligtas na gagawin. So yun po yung misyon ng Diyos na ang isang pangunahing tema sa Biblia, ito ay tungkol sa plano ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan. At nangyari po yon sa paglipas ng panahon, yun pong sa Old Testament, makikita po natin na mayroong Noahic Covenant, mayroong pong Abrahamic Covenant, mayroong Mosaic Covenant, So, lagi po siyang mayroong ginagawang pagtawag at pagpili ng kanyang mga lingkod upang ang bansang Israel ay papanumbalikin sa kanya. Hanggang sa nangyari yung sa Panginoong Jesucristo sa epistles ni Pablo, sabi doon, in the fullness of time, God sent His Son. So ipinadala niya ang Panginoong Jesucristo at yun po yung kaganapan ng misyon ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing, nabuhay, at sa kanyang muling pagkabuhay, sabi niya doon sa
dalawang Maria, o doon sa dalawang babaeng pumunta, sabi niya, sabihin mo sa aking mga kapatid na ako'y mauna sa Galilea. Pumunta sila doon. So yun yung konteksto noong pong Mateo chapter 28, verse 18 to 20. So nagpunta po yung mga alagad at sa kanilang pagpunta doon ay nakita nila ang Panginoong Jesucristo at sa pagkakita nila, sila pong lahat ay nagpatira pa at sumamba. Bagamat merong ibang nag-aalinlangan. Sabi, ang Panginoong Jesus kaya nga ito? Tenga silipin nga natin. So habang sila po ay nakadapa na yung mukha ay nakaano sa lupa, may sumisilip na ganon. Naninigurado sila kung yun ang Panginoong Jesucristo. So after napatunayan nilang ito ang Panginoong Jesucristo, pinagbilinan sila ng mga alagad. Kaya po nung kabilang linggo, sabi ni Brother Raymar, yung pong ating message ay 5 alls. Tama? 5 alls? 5 lahat. Kasi lahat, lagi sinasabi doon. So, pag tinignan po natin yon, meron pong misyon o meron pong layuning ibinigay sa mga alagad. Ano yon? Go and make disciples of all nations. Humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. So maliwanag po yung utos na yon. So bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, tinatawagan din tayong maging bahagi ng misyon na ito. Kasi po, makikita po natin yon, ang church po ay sa mga alagad. Una, doon po sa Mateo chapter 28, 18 to 20, ang church ay sa mga alagad. At sila po'y naging tapat na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan, sila po'y humayo, sila'y nangaral, at pag nakita po natin yung katapatan ng mga alagad, ito po'y nagpatuloy doon po sa Book of Acts. Pag tingnan po natin yung Book of Acts, na ipasa ng mga alagad yung dakilang atas ng Panginoon sa mga mananampalataya. At yung mga mananampalatayang ito, yun po yung kanilang tinanggap. Tama? Na atas ng Panginoon sa mga disipulo, ngayon dito sa mga mananampalataya na tinawag na iglesia doon po sa Church of Antioch. So nandoon na po yung kanilang daladala yung greatest commission. So ngayon po, wala na ang Panginoong Jesucristo, nasa langit na, nakaupo na, pero ang church po ng mission ay nasa bawat iglesia. Ito po yung atin pong pangunahing dakilang atas ng Panginoon. So sa pangunahing batayan ng Biblia po sa mission, yun po yung dakilang utos. Inutusan tayo ni Jesus na humayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. So Mateo chapter 28, verse 19 and 20. Meron po tayong tinatawag na missionary mandate. May mandato sa bawat kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatawag tayong maging mga sugo para kay Kristo. Ito po ay particular na sinulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto, 2 Corinthians 5:20. At upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa. Yun naman ay sa awit 96:3. So tingnan po natin, ano ba yung mga pangunahing aspeto ng misyon? Kasi pag misyon, sabihin, ako'y magmi-misyon. Saan ka magmi-misyon? Sa bansang galito, sa galito. Kaya nga sa mission, pag tinanong, ikaw ba'y marunong mag-evangelism? Yung bang iyong kaibigan, nabahagi naman na salita. Hindi, ako tinatawag mag-mission sa galitong lugar. Pero hindi naman marunong mag-ebanghelismo. So, meron pong mga debate sa bagay na yan. Pero tingnan po natin, ano yung pangunahing aspeto ng misyon? Una, yung pag-iibanghelismo. Mahalaga po na makita natin na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Kaya mahalaga po yun. Yun po yung unang aspeto. Pangalawang aspeto ng misyon, yung pong pagpapalago ng disipulo. Disciple making. So hindi po tayo tinawag o hindi tayo nangangaral para madagdagan ng mga mananampalataya na uupo
sa mga upuan. Na tuwing linggo, tataas ang kamay, tuwing linggo, papalakpak, tuwing linggo ay tawag doon, aawit, pero hindi mo kakitaan ng commitment sa paglilingkod. So ibig sabihin, ang iglesia ay meron pong atas na humayo, mag-ibanghelismo, at hindi doon natatapos, magdisipulo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, at turuan sila ng lahat ng aking ipinag-uutos. So ang hamon ay nasa mga tagapangulo ng iglesia na merong pagdidisipulo at pagtuturo. Then after noon, yung pong paglilingkod. Mahalaga po yun, yung pagtugon sa pisikal at spiritual na pangangailangan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming iba't ibang uri ng paglilingkod. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong komunidad. Marami tayong po pwedeng involvement sa paglilingkod upang yung pong atin pong spiritual growth ay lumago. Meron tayong jail ministry, meron tayong misyon na mahayo. So ito po'y panawagan sa lahat na tayo po'y maging kabahagi. Hindi po sa iilan ito. Ito po'y sa buong iglesia. So tayo po ba ay naroon sa uri ng paglilingkod. At yung pong aspeto pa ng misyon na napakahalaga na hindi dapat mawala ay ang pagsamba. Pagsamba. Ipapahayag ang kadakilaan ng Diyos at pinupuri siya sa buong mga bansa. So yun po yung aspeto. So ngayon po, kanina po, binanggit natin at binasa yung pong Jeremiah chapter 1 verse 1 to 10. Tingnan po natin yung historical background nito pong Jeremiah. Ito po ay Old Testament sa Lumang Tipan. Ang propetang Jeremias ay namuhay sa isang magulong panahon sa kasaysayan ng Huda. So yun po yung maikling pagpapaliwanag. Pero tingnan po natin, doon po sa kanyang paglilingkod, tingnan natin ano po yung setup. Sino yung mga king na kanyang inabutan? Ang unang hari po na kanyang inabutan ay si Josiah, King Josiah. Nagpasimula po si Jeremiah sa kanyang ministeryo sa panahon ng paghahari ni King Josiah na ipinatupad ang mahalagang reformang pangrelihiyon upang buhayin ang pananampalataya ng Huda. So inabot po yon ni Jeremiah, yung haring iyon. Then ito pa po, after ni King Josiah, sumunod na hari ay si Jehoahaz. Pagkatapos si Jehoiakim. Banggitin ang mga pangalan nito. Ito pong mga ito, anak. Pero hindi po sila sumunod sa yapak ng kanilang ama. Sila po'y nagpakasama. Dinala ang buong Huda sa pagkakasala. Sa pagsasamba at pagtalikod doon po sa katotohanan ng reforma na pangrelihiyon. So tinalikuran nila yon. Yun po'y inabot din ni Jeremiah. Then ang sumunod po ay si Haring Sedekias. Nagpatuloy ang ministeryo ni Jeremiah sa panahon ng paghahari ni Sedekias, ang huling hari ng Huda, na hinarap ang paglusob at pagpapatapon ng mga Babylonia. So alam ko namang ito ay alam ng bawat sa atin, lalo na ng CCI. Ito po ay Old Testament survey at napakahalaga po sa pag-aaral ng Old Testament survey na makita natin itong historical background na ito. Para pag binasa po natin yung Old Testament, alam po natin yung context at alam din po natin paano ito ilalapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pong international context, may international context po itong Book of Jeremiah. Ano po yun? Yung pong pagbaksak ng Assyrian Empire. Ang imperyong Assyria na naghari na sa rehiyon ay humina. Then after nun po, yung pong pag-angat ng Babylonia, Babylonian Empire. Ang imperyong Babylonia sa pamumuno ni Nebuchadnezzar ay umangat sa kapangyarihan at sa huli ay sinakop ang Huda. So yun po yung international context noong pong Jeremiah. Yung pong Judah's spiritual state, makikita po natin. Kasi po, bakit napakahalaga ng Judah? Kasi na-preserve po ito. Itong
sa kasaysayan, na-preserve yung dalawang kingdom to northern at saka southern kingdom. Pero ito pong kinalalagyan ng Judah na preserve. Bakit siya na-preserve? Kasi, di ba ang pangako ng Diyos, mula sa lahi ni Judah, lalabas ang tagapagligtas. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. So yung pong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kasalanan, lalo pang naging malala ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan, naging makasalanan lalo ang Judah na nagdulot ng paghukom ng Diyos. Merong ginawang paghukom ang Diyos sa kanila, yung pagkatapon, yung pagpapahirap sa kanila ng Babylonia, yun po'y hatol ng Diyos sa kanilang kasalanan. Meron pong pagkabulok na espiritual. Sa kabila ng mga reforma ni King Josiah, patuloy na lumala ang espiritual na kalagayan ng mga Huda, ng mga taga-Huda. Kaya sila po ay nahatulan. So yun po yung maikling background noong pong Book of Jeremiah. So ang atin pong title ngayong umaga sa ating sermon, God's Sovereignty in Jeremiah's Mission. Mahalaga na makita natin yung soberanyang kapangyarihan ng Diyos dito po sa misyong ipinagagawa ng Diyos kay Jeremiah. Ang totoo, hindi naman talaga mission ito ni Jeremiah. Mission ito ng Diyos na ipinagawa kay Jeremiah. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay may malaking papel sa misyon ni Jeremiah. Ano yon? Ang unang soberanyong pagkilos ng Diyos, yung pong soberanyong pagkatawag. Soberanyong pagkatawag ng Diyos kanino? Kay Jeremiah. Kung titingnan po natin kanina sa binasa, sa verse 5, sabi po ng Diyos kay Jeremiah, ito yun bago ipanganak. Kilala at itinakda ng Diyos si Jeremias bago pa man siya ipanganak. Hindi lang naman si Jeremiah. Kahit pa doon po sa pagpapasimula ng Old Testament sa Genesis, doon po sa magkapatid na Cain at Abel, meron na talagang pinili ang Lord. Pagkatapos sa kasaysayan, bakit si Abraham? Diba may mga kapatid naman si Abraham. Bakit si Abraham ang tinawag ng Diyos at bakit siya ang pinili? Doon sa anak ni Isaac, bakit yung isa? Bakit si Jacob? Dalawa yon. Sa paglipas ng kasaysayan, makikita natin, bakit si Moses? Bakit hindi si Aaron? Bakit si Isaiah? Bakit yung mga prophets? Kasi meron pong tiyak na pagkatawag at ang tumatawag ay ang Diyos, hindi ang tao ang pumipili sa Diyos. Makikita po natin dito na kung merong specific na calling o merong specific na ipagagawa ang Diyos, pipili siya ng specific person. Kasi ang Diyos ay Diyos na personal. Pine-personal talaga niya kung sino yung kanyang pipiliin. Kaya sabi niya kay Jeremiah, bago ka pa ipinganak, ay hinirang na kita. Pinili na kita. So nandun po yung soberanyang pagtawag ng Diyos kay Jeremiah. Banal na pagtatalaga. Itinalaga ng Diyos si Jeremiah bilang isang propeta para sa mga bansa. Pag sinabing prophet, mouthpiece ng Lord. Kung ano talaga yung sinasabi ng Diyos, yun yung eksaktong mensahe na sinasabi ni Jeremiah sa bansang Israel. Particular sa bansang Israel. At walang dagdag, walang bawas yon. At hindi opinyon ni Jeremiah yon. Hindi yung kanyang sariling pagkakaalam, hindi yung sarili niyang karunungan, kundi ito yung personal na sinabi at ipinasasabi sa kanya ng Diyos. Kasi malaking kasalanan sa panahon ng mga propeta kapag ikaw ay propetang sinungaling. Naaakusahan po ang mga propeta noon kapag yung sinabi mo ay hindi nangyayari, napapatunayan na kayo sabihin ay bula ang propeta yan. Hindi yan totoo. At nakakalungkot isipin sa ating mga panahunan, may mga nagpapanggap na propeta at may nagpapatawag na propeta,
pero wala na pong propeta sa ating kapanahunan katulad ng mga apostol na wala na ring apostol. Hindi na po ang church ngayon ng gawain ng pagmimisyon ay nasa mga apostolic. Hindi, ang church po ng gawain ng pagmimisyon ay nasa local church. Sa mga iglesia. Kaya ang pakikipag-deal ng Lord sa atin ngayon ay sa bawat individual churches. So po yung katotohanan. Yun po yung una. Pangalawa, yun pong soberanyong paggabay ng Diyos kay Jeremiah. Hindi madali ang naging ministeryo ni Jeremiah, lalo yung kanyang misyon. Maganda sana kung ang pagmimisyon niya nung panahon ni King Josiah na nareforma. So matitino yung mga miyembro ng church. Church daw yan. Matitino, mga sumusunod sa pinag-uutos ng kautusan. Pero hindi Hindi lamang siya doon tinawag. Sa pagiging prophet ni Jeremiah, ang tagal ng kanyang pagiging propeta sa bansang Israel. Naranasan niya ang maraming mga pagsubok. Nung siya tinatawag, sabi niya, huwag kang matakot. Ako magsusugo sa iyo, sabi ng Diyos. Huwag kang matakot na sabihin ng mga bagay na ito. Di ba? Ang kanyang message ay minsan message ng paghuhukom. Matindi yun. Kapag sinabi mo yon sa isang foreign land, wala siya doon sa kanila, mapapahamak talaga siya. Sakop sila nasa exile sila. Biruin mo, wala sila sa kanilang lupang. Pagkatapos magmemensahe ka ng, ito ang mensahe ng Diyos, gugunawin, papatayin kayong lahat. Pero sabi doon, naroon yung soberanyang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang pagsama at paggabay kay Jeremiah. Sabi doon, pangitain at misyon, binigyan si Jeremiah ng mga pangitain na inatasan siyang ipahayag ang salita ng Diyos sa mga bansa. So yun po yung katotohanan. Kaya nga po si Jeremiah, noong siya ay nagmimisyon, ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ipinapangaral ang salita ng Panginoon, ang dami niyang kinaharap na suliranin at pagsubok. Ipinatapon nga siya sa balon di ba? Kaya nga sabi doon, si Jeremiah, malimit sinasabi, iyaking propeta. Kasi sabi nga naman doon, bata pa po ako. Pero hindi naman nangangahulugan na kasing edad siya ni Miguel nung tawagin ng Panginoon. Hindi ganung bata. Maaaring siya po ay naroon na sa kanyang kabataan. Pero sabi niya, bata pa po ako. So pagka ganyan ang pananalita mo, siyempre ang iyong thinking, hindi ko pa kayang ganyang mga responsibilidad. Mabigat po yan. Pero sabi ng Lord, pinipili kita. At huwag kang mag-alala, sasamahan kita, gagabayan kita, sabi ng Lord. So yung presensya ng Diyos, tiniyak ng Diyos kay Jeremiah ang kanyang presensya at proteksyon. So ang Diyos na nagbigay ng misyon kay Jeremiah, hindi basta siya sinugo, sige, bahala ka na. Gawin mo ito, huwag kang matakot, alam ko ang dadanasin mo, alam kong matigas ang ulo ng mga Israelitang yan, alam ko rin na masama itong sumakop na ito, makapangyarihan, pero huwag kang matakot, sasamahan kita, gagabayan kita. Yun yung sabi ng Diyos kay Jeremiah. Di ba? Nakita natin, pag binasa natin ng Jeremiah, nanlumo si Jeremiah, nangangayaw na nga Di ba? Sabi doon, naiyak ko na. Pero nang sabi niya, kahit anong pilit niyang umayaw, dahil hindi naman siya ang pumili sa Diyos. Sabi nung kanyang mga pananalita, ang salita mo'y gumagapang o namumutawi sa aking mga ugat. Madalas sa ating buhay, kapag i-interviewin nyo yung mga lingkod ng Panginoon, madalas sasabihin ng mga hindi madali ang maglingkod. Sabihin, gusto ko lang ang mga yaw. May mga pagkakataong dapat pala hindi na ako nagpastor. Dapat pala ipinurso ko na lang yung aking pangarap. Pero babalik yung kanilang pananalitang yon doon sa kanilang pagkatawag. Na ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang may layunin sa bawat isa sa atin. So makikita po natin dito yung gabay ng Diyos. Pangatlo, yung pong soberanyang layunin ng Diyos kay Jeremiah. Yung pong paghuhukom at pagpapanumbalik, kasama po yon sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah. Kasama sa mensahe yon ang mga babala tungkol sa paghuhukom at mga pangako ng pagpapanumbalik. Jeremiah 1:10 at yung pong madalas marami sa atin ang nagke-claim nito.
Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, di ba? So yun po, marami nagke-claim sa atin noon. Pero po, ang konteksto po noon ay sa bansang Israel. Alam ko ang plano ko sa inyo, manatili kayo dyan sa lugar ng Babylonia at pagkatapos ng 70 taon, kayo'y aking ibabalik sa lupang inyong inalisan. At yun po'y naganap, di po ba? Naganap yun. Hindi lang ala sa panahon ni Jeremiah, pero naganap na sila po ay nakabalik. At ngayon po, nakabalik. Tanyan, meron pong Israel ngayon. Muntik na nga masaid ang mga yan. Pero yung pong pangako ng Diyos ay natupad. So yung kaluwalhatian ng Diyos, ang misyon ni Jeremiah ay naglalayong ipahayag ang kaluwalhatian at kapamahalaan ng Diyos sa mga bansa. Kahit pa sila po ay nasa Babylonian Empire. Hindi po kasi mangyayari na dahil malakas ang Babylonia ay makakaya nilang sakupin ang bansang Israel. Ito po'y kapahintulutan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang bansang Babylonia. Bagamat yun pong lugar ng Babylonia, nakaranas sila ng kahirapan, nakaranas sila ng papahirap ng bansang ito, yun po'y preservation ng Lord sa kanila sa lugar na yon. Upang turuan sila, upang doon sa foreign land na yon, manumbalik sila na merong isang Diyos na soberanya, na dapat kilalin at dapat sundin at dapat katakutan. Yung pagkatakot na may pagmamahal at may paggalang at may pagsunod. So yun po yung katotohanan sa bagay na ito. Yun yung tatlong mahalagang katotohanan. So tingnan po natin ano yung naging tugon ni Jeremiah. Ang naging tugon ni Jeremiah, pagsunod. Sinunod ni Jeremiah ang tawag ng Diyos sa kabila ng mga hamon at pagtutol. Nung pong sabihin ni Jeremiah, nung siya'y tawagin, yung pong kanyang pagsasabi ng bata po ako, hindi po yung pag-aalibay. Nakikita niya ang sarili na wala talaga siyang kakayanan at hindi niya kaya. Pero ang Diyos na makapangyarihan na pumili sa kanya ay higit na makapangyarihan at soberanyo, ang naging tugon niya, pagsunod sa Diyos na tumatawag sa kanya. Ano pa po yung kanyang tugon? Pagtitiwala. Nagtiwala si Jeremias sa kapangyarihan at probisyon ng Diyos sa buong panahon ng kanyang paglilingkod, yung kanyang ministeryo. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan sa ministeryo, mahirap ang kanyang sitwasyon. Biruin yung nangangaral kayo sa isang bansa na hindi kumikilala sa Diyos, pagkatapos yung bansang Israel ay suwail at pasaway pa sa Diyos. Kalaban niya na ang Israel sa kanyang pangangaral, kalaban niya pa yung bansang sumakop sa kanila. Kaya hindi madali ang kanyang misyon. Pero sa kabila ng hindi madali ang kanyang misyon, naroon naman yung kanyang lubusang pagtitiwala sa sinabi ng Diyos sa kanya. Nasasamahan kita, huwag kang matakot. Ikaw ay aking papatnubayan. Naroon yung kasiguraduhan ng pagsama ng Diyos. At pag tinignan po natin yung lahat ng tinawag ng Diyos sa Old Testament, ano po ang pangako ng Diyos? Pag gagawin mo ang kalooban ng Diyos at gagawin mo yung mission ng Diyos, ano ang kanyang pangako? Pagsama. Nandoon yung paggabay, naroon yung pangunguna ng Diyos. At pagdating po doon sa Mateo chapter 28, ano sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Tandaan ninyo, ako'y kasama nyo sa lahat ng panahon. So yun po yung katotohanan dito po sa misyong ipinagawa ng Diyos kay Jeremiah. So naging maganda yung kanyang pagtugon, pagsunod at pagtitiwala. Ngayon, ito po yung mensahe, ano po yung aral na po pwede nating makita dito po sa buhay ni Jeremiah na po pwede nating i-apply sa ating pong mga personal na buhay. Pinapalakas ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga lingkod
pinapalakas ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga lingkod upang tuparin ang kanilang misyon. May pangako ang Diyos sa kanyang mga naging propeta. May pangako ang Diyos sa mga disipulo doon po sa original 12. May pangako ang Diyos sa iglesia, sa church, na kung gagawin ng bawat iglesia ang paghayo at pangangaral ng mabuting balita, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Merong pagsama ang Diyos. So yung pong kapangyarihan ng Diyos ay ating pong mararanasan. Makikita po natin yan doon sa Book of Acts. Di po ba? Kahit meron sila mga pag-uusig, pero dahil ang ginagawa nila ay ang kalooban ng Diyos, ipinapangaral ang buong katotohanan, naroon ang pagsama at paggawa ng Diyos. Nagbibigay ng layunin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang misyon ni Jeremiah ay bahagi ng mas malaking kwento ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. So pag binabasa po natin ang Book of Jeremiah, hindi si Jeremiah ang makita nating highlight, bagamat napakaganda pong tingnan na si Jeremiah. Pero ano po yung highlight? Ang highlight nito ay yung Diyos na makapangyarihan, na hindi nagpabaya kay Jeremiah kahit sa ganung sitwasyon. So ganun din sa ating mga buhay. Huwag nating kalilimutan na ang Diyos na tumawag sa atin, hindi tayo iiwan. Lalo't kung ang ginagawa natin ay ang paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. At kung ito ay para sa kanyang kaluwalhatian, matitiyak natin yung kanyang pagsama. So yun po yung aral. Ano naman yung aplikasyon nito sa bawat isa sa atin? Ang tawag ng Diyos ay personal. Ano po? Personal. Ano ibig sabihin ng personal? Tulad ni Jeremiah, tinatawag tayong magsilbi sa Diyos ayon sa ating natatanging kalagayan. So ibig sabihin, naniniwala tayong ang Diyos natin ay personal God. Amen? Kung siya po'y personal God, ang kanya pong pagtawag, personal. Pastor, paano mong sinabing personal? Kasi po yung pagtawag sa atin ng Diyos, hindi po ito yung pag tinawag, meron tayong altar call, lumapit kayo lahat dito sa unahan. No, hindi naman po tayo naninira doon sa bagay na altar call. Meron din namang mga talagang tinatawag ang Panginoon. Pero ako po'y naniniwala in my experience, pero hindi ko po sinasabi yung experience ko ay maging experience nyo. Very personal po yung ating pong pagkatawag. At bawat isa sa atin dito ay personal ang pagkatawag. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung tawagin si Paul ng Panginoong Jesucristo, saan siya tinawag? Saan siya papunta? Sa Damasco. Anong layunin niya? Usigin ang iglesia ng Panginoon. Habang siya naglalakbay sa daang Damasco, nagpakitang personal ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Ang tanong, hindi ba kilala ni Pablo si Kristo? Contemporary siya ng mga alagad. At yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, hayag, yung mga himala, alam at kilala ni Pablo si Kristo. Pero wala siyang personal na encounter kay Christ. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nagkameron siya ng personal encounter. Saan? Doon sa daang Damasco. Malimit nga, sinasabi ko pag ako'y naggagawa ng testimony, kung si Pablo may daang Damasco, ako po may daang Antipolo. So ibig sabihin, Pastor, anong daang Antipolo? Doon po ako personal na kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pagsasagot noong pong may sinasagutan. So meron po tayo kani-kanyang personal. Kaya po pagka kayo ay hiniling doon po sa C4 Hope Meeting na pakigawa ng inyong personal testimony, mahirapan kayong gumawa ng personal testimony kung hindi nyo personal na na-encounter ang Panginoong Jesucristo. Wala kayong maisusulat at masasabi. Kasi ang ating pong Diyos ay Diyos na personal. Yung pong kanyang pagkatawag, personal sa bawat isa sa atin. Hindi po nakakahawa ang calling ng Lord. Ito po'y personal niyang ginagawa. Ano pa po ang sunod? Kapangyarihan mula sa Diyos. Maaari natin pagkatiwalaan ang lakas at presensya ng Diyos sa ating pong paghayo.
at sa mga misyon na ating ginagawa. Ano ho? Yung mga simpleng paglilingkod, kahit pa yan ay jail ministry, kahit pa anong paglilingkod yan, lagi natin pong i-acknowledge yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi wala po sa atin ang may kakayanan at may kapangyarihan na magligtas ng individual. Ang tanging atas sa atin, dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan, ipangaral ito sa lahat ng tao. At yung pong divine appointment ay nasa pagkilos ng Diyos mula doon sa katotohanan ng salita ng Diyos na ating ibinabahagi sa mga tao na ating nakakasalamuha. Kikilos, personal ang Diyos sa kanila. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin at nag-atas sa atin na gawin ang kanyang misyon ay higit na makapangyarihan sa lahat. Ano ho? Makapangyarihan siya. Siya lamang ang makapagliligtas. Siya lamang ang makagagawa ng mga dapat gawin sa isang taong hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Sa tiyak na kapahamakan. Pangatlo, katapatan sa gitna ng mga hamon. Ano ho? Katapatan sa gitna ng mga hamon. Ang pagtitiyaga ni Jeremias sa harap ng pagtutol ay halimbawa para sa atin. Sa ating pong paglilingkod sa ating kapanahunan, hindi pa tayo nakakaranas ng dinanas ni Jeremias. Ano ho? Yung sa atin, yung pag-uusig dito sa atin, sa Batangas, Santo Tomas, wala man dito yung pag-uusig na itakwil mo si Kristo, pag hindi papatayin kita. Ano, minsan yung ating pong paghayo, minsan ang kahihiyan natin sa pag-share ng gospel, yung masabihan tayo ng ating mga katropa, banal ka na Diba? Doon lamang yung persecution sa bawat sa atin, pahali-hallelujah ka. Ganon. Lagi na lang Sunday, nasa church ka Pero yung pong katulad noong mga propeta at maging noong mga alagad, at maging noong pong unang iglesia na ang tindi ng persecution, ano ho? So nandoon po yung hamon na maging matapat sa pananampalataya, paglilingkod at paghayo at dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. So napakahalaga po noong katapatan. Pag tinignan po natin yan, dito po sa talinghaga ng Panginoong Jesucristo, di ba yung binigyan ng mga talents o binigyan ng 10,000 o 5,000, 10,000, 5,000 at 1,000, anong ginawa nung pagkatanggap, ipinang business, yung isa sa halip ibinaon. Ano ang commendation ng Panginoong Jesucristo? Magaling, successful lang yung church, ang daming na-attend. Hindi naman yun. Ang commendation, magaling, masipag at tapat na alipin. At pagdating dito po kay Jeremiah, pag tinignan po natin, magkaiba yung pong ministeryo ni Jeremiah, wari walang bunga. Pero ano po yung katotohanan? Siya po'y nanatiling tapat sa kanyang pagkatawag, nanatiling tapat na ito ang mensahe ng Diyos. Sa ating kapanahunan. So sa ating pong kapanahunan, maraming mga iglesia ang nagpasimula sa tamang paninindigan sa katotohanan pero nalinglang. Hindi naging tapat sa paninindigan sa katotohanan ng Biblia at sa tamang aral ng Biblia. Maraming mga churches ngayon, di po ba? Kagabi, medyo nakapag-scroll ako ng social media. Lahat naman tayo aware yung isang iglesia na nag-celebrate ng kanilang pangmalawakang tawag doon, anniversary. Yung isang pastor na parang ginagaya yung kanyang pastor, prayer of talaga namang may mga ikinote pa. Ikinote yung Deuteronomy. Katapos sabi, itong mga nag-o-oppress at tumitira sa mga leader namin. May mga ganyan pa. So ano po ang ibig sabihin ko dito? Mga magulat, mga kapatid, maging bukas ang ating mata, maging bukas tayo sa pagtingin sa mga nangangaral kung tibay merong katapatang pangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mahalaga po na atin po yung tingnan. At sa atin pong iglesia, nagpapasalamat tayo sa Panginoon
Hindi sa pagyayabang at hindi rin sa pagmamataas, kundi sa kababaang loob ng pagpapasalamat sa Diyos. Na sa church po natin, binibigyan diin ang paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga nung po ako ay bumalik dito sa church, at mabigyan ng pagkakataong magsalita at mag-preach dito, kabadong-kabado akong magsalita dito. Bakit po? Dahil ang tingin ko, itong mga miyembro ng C4 ay aral at hindi mo ito po pwedeng magsalita ka dito ng basta-basta. May mga kanikanyang pagthinking ng pagdinig. Sabihin ng pastor, mali yata yung iyong preaching. So yun po, ang ibig ko lang pong sabihin mga magulang at mga kapatid, may charge sa atin, may hamon sa atin. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay personal, ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay may katiyakan ng kanyang pagsama, ng kanyang patnubay, at ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay maging tapat hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Kaya nga ho noong appreciation Sunday, nung ipakita yung video ng ating mga kapamilya, hindi napigilan yung pagbaksak ng aking luha. Dahil hindi lang yung aking ina at kapatid, si Pastor Roy, yung lahat ng ating mga naunang kasama sa iglesia ay naroroon. Na bago sila bawian ng buhay, isinustain ng Lord yung kanyang pangako na pagsama, na yung pananampalatayang pinasimulaan ng Diyos sa atin ay lulubusin niya sa bawat isa sa atin. So mga magulang at mga kapatid, sana masumpungan tayong nananatiling tapat sa aral at katotohanan ng salita ng Diyos. Ang misyon ni Jeremiah ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging tapat sa tawag ng Diyos kahit na ito ay mahirap. Naway humugot tayo ng lakas mula sa kanyang halimbawa at magtiwala sa kapamahalaan ng Diyos sa ating sariling buhay at ministeryo. Salamat po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo po ay tumayo at awitin po natin yung ating tugong awit. Awitin po natin ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod,
Kinikilala po namin, O Diyos, ang inyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyo pong mensahe ngayong umaga. Ang aming dalangin at patuloy na tugon ay tumimo sa aming puso at isipan ng mga katotohanan ito. At tulungan niyo rin kami, Panginoon, na bilang mga tigasunod mo ay sundin ang inyo pong mga salita sa aming pong buhay. Pagtiwalaan kayo sa aming pong mga buhay. Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa langit. At ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maamong mukha sa inyo at kayo papagtagumpayin. Sa isang Diyos na sa atin ay umibig, sa Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, sa banal na Espiritu na sa atin ay gumagabay, pumapatnubay, umaaliw, nagtuturo, nagtutuwid, sumakanya ang kaluwalhatian mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka. O Diyos, ang ngalan mo, banal ay luwalhatin. Panginoon, sinasamba ka namin, ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. Sambahin ka sa iyong kagandahan, sambahin ka sa iyong Yan, magandang umaga po muli sa bawat isa. Yan, para po sa mga nagpapatuloy nating gawain, ang Praying as One, Monday to Friday, 6:30 a.m. at Saturday, 6 a.m. Ang CE virtual class every Tuesday as scheduled. Maging ang day of prayer and fasting every Wednesday. Yan yung pong ating tatlong session, ang kick-off, ang engaging in accountability, ang end session. Yan, ina-encourage po natin na makibahagi po ang ating mga kapatid, lalo na kung available naman po kayo. Yan, kagalakan po makasama kayo sa sama-samang pananalangin. Maging ang Praying as One every Wednesday, yan, yung 7 to 7 p.m., 15 p.m. online. Yan, maging ang ating Hope Meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Ang Family Live every Friday, 6:30 to 7 p.m. At kasunod po nito, ang Berean as One every Friday, 7:15 p.m. Yan, nagpapatuloy din po ang OFW Sambahayan Worship every Saturday, 11 p.m. to 10 a.m. Maging ang Gospel Faithfulness Forum as schedule. Maging ang SBC and Sambahayan as schedule. Maging ang Better Together Partners in Prayer. Yeah, maganda po na ma-meet po natin ang ating mga kapartners sa pananalangin. Yan, kung hindi po kaya ng face-to-face, yan, may virtual naman po. Kaya marami po tayong avenue para ang mga gawain ay magpatuloy. Yan, maging po ang ating CCI, ang ating Bible School, yan ang nagnanais po na makibahagi. Yan, makikita naman po natin sa GC kung ano pong session na meron. Yan, kagalakan po na makabahagi kayo o mag-enroll po kayo sa mga susunod po na mga pag-aaral. Yan, important announcement.
Yan, nagpapatuloy po ang Rohi one-on-one mentoring. Yan, cancel po ang ating election sana natin ngayon para sa COB. Maging cancel din po ang USBCCI Book 4. Yan, yung atin naman pong update sa missions giving para sa Christmas, Christ giving ay 18,150. Maging yung lupa naman po natin sa Palawan ay naka 77,000 na po tayo. At sa November 15, meron po tayong ARBC Sport Fest. Yan, ini-invite po natin ang ating mga kapatid na makibahagi sa mga laro o kung hindi naman po, ay makibahagi po, birang suporta po sa ating iglesia. Yan, taga-cheer sa ating mga player. Yan, gaganapin po ito sa Oasis, sa FPIP. Yan, meron din po tayong gawain sa November 18, Reformed Doctrine Survey, virtual. Yan, ito po ay Martes, 7 to 9 p.m. Maging yung ating po mga candidate for graduation are required to attend. Pwede rin umattend ang mga student po ng CCI. Yan, may gaganapin rin po tayong teachers training workshop sa November 28 at 29. All USBCCI student ay pwedeng makibahagi. Ang registration fee po ay 500. Yan, at ang ating USBCCI graduation ay gaganapin sa November 30, 10 a.m. Yan, salamat po muli sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ilan pong dagdag na kapahayagan. Kasama na rin yun atin pong pagkilala sa atin pong magiging bagong kaanib dito po sa C4. Una, tayo po ay nakikidalamhati sa atin pong mga kapatid na Burgos family, particularly sa atin pong kapatid na kamanggagawa po natin na itinalaga natin sa Ambulong, ang atin pong brother Beben, yung kanilang ina ay pumiling sa Panginoon itong nakaraang mga araw lamang. At pagkatapos, mamaya ng mga pagpupulong, ay meron pong dadako doon mula po sa ating komunidad para magsagawa ng isang necrological service. Tayo po ay nahilingan kagabi na magsagawa po niyan. Sa pagkakataon po na ito, ay nais po nating bago tayo magsagawa ng communion, ay kilalanin po natin ang atin pong bagong magiging kaanib. Kagalakan po natin at maraming salamat Pastor Marlon sa malinaw na salita ng Diyos. Kagalakan po natin na ang ating mga buhay ay gamitin ng Panginoon sa pagdadala ng kanyang mga salita sa lahat. At sinisikap natin sa buhay na ito na yung ating pagkatawag ay atin pong ipamuhay. Wala tayong ginawa para sa ating kaligtasan. Lahat ng ito ay biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang buhay ng tunay na mananampalataya, kagaya ng hamon, ay dapat gugulin para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, na hindi rin magtatagumpay ayon sa ating sariling lakas. Malinaw ang mensahe. Diyos ang tumawag, Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. Kaya, lagi po nating kagalakan kapag sa ating mga paghayo at pagbabahagi ng salita ng Diyos ay tumutugon ang mga taong tinatawag ng Panginoon. At ngayon pong umaga, isang kagalakan para sa atin na tanggapin ang ating kapatid bilang kabahagi ng C4 community. Siya po ay nakipag-aral ng salita ng Diyos. Maraming buwan ang nakakaraan. Siya po ay napasakop. Siya po ay sumunod. Siya po ay nagpabautismo, 2 linggo ang nakakaraan. Siya po ay nag-fill out ng forms na kinakailangan bilang aplikasyon sa atin pong komunidad. At ito pong nakaraang Lunes, nagbigay po tayo ng isang anunsyo sa lahat ng aktibong kaanib. Meron po bang
tumatanggi na tanggapin bilang kaanib ang ating kapatid na iminumungkahi. At ganoon din, meron din po bang mga pagkilala. So sa lumipas po ng mga mga araw, ewan ko kung dahil naging abala lang kayo, ay kagalakan ko pong sabihin na wala naman po na anumang pagtanggi. At tayo naman ay responsable. Ito ay isang napakahalagang bagay kung meron talaga tayong usapin sa sino mang ating tatanggapin bilang kabahagi, ay dapat ay isang mensahe pa lamang na ganoon kaliwanag ay ipaalam na natin. So dahil po naman sa wala, tayo po ay magpapatuloy sa pagtanggap sa atin pong kapatid. Bago ko po siya tawagin, nais kong hilingan ang atin pong mga pastor na dumako dito sa harapan para po sa paghahanda sa pananalangin. At nais ko na rin pong tawagin ang atin pong mga deacons para po dito. Habang sila po ay umaakyat, nais ko pong sabihin, simula nang sila po ay ang atin pong pamunuan ay maitatag, tanggapin, noon pong ating seremonya ng pagkilala, hindi po tayo mag-iintay ng 2026. Hindi naman po kasi nasa Biblia kung sa paglilipat lamang ng taon nagkakaroon ng kapangyarihan o otoridad yung mga itinatalaga. Yun po ay the moment na sila po ay itinalaga, ay sila po ay nagpasimula ng kanila pong tungkulin. Kaya po, aktibo ang atin pong mga deacons sa mga pagpaplano po sa ginagawa pong transition po na ito, sa mga pagbabago na atin pong ginagawa. Aktibo na ang ating deacons, ganoon din po. Maging ang ating mga pastor, ang ating pong mga elders, meron po kaming mga dinidiscuss na mga dapat ipatupad sa komunidad po na ito. At hindi po nagpapabaya at hindi po nag-iintay ng panahon para gawin ng tungkulin. At kagalakan ko pong ipakilala sila ngayon dahil ang ating bagong kaanib na tatawagin ay mapapailalim din sa pangunguna ng atin pong una tigil sa lahat Panginoon at ng atin pong mga namumuno. Kaya nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Kalen dito po sa unahan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya una po ay ang kanya pong pasasalamat sa Panginoon at maaaring pasasalamat maging sa komunidad. Magandang umaga po. Kahapon sinabihan ako ni Kuya Raymar na magbabasa lang ako. And kanina kakasabi lang sa akin ni Kuya Rex na kailangan ko daw maghanda. So bago mangyari to, ako'y nabubuhay sa aking sariling pamantayan. Sinasabi ko naman na mabait naman akong tao, pero hindi ako mabuti. Alam ko sa sarili ko na kung pagpapatuloy ko yung ganito, sa impyerno ang diretso ko. Ngunit ako kasi naghahanap lang din ng komunidad na kung saan pwede ako mabilang na ako itutuwid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at nakilala ko kayo. Kung titignan natin, kung iniisip nyo kung si Ate Iya lang ba talaga yung dahilan kung ba't ako nandito, dyan po ay nagkakamali. Dahil kung sa kanya lang, lalo po akong lalayo. Kaya po ako'y nagpapasalamat at nabigyan ako ng lakas ng loob na kausapin si Tito Bonnie. Na nung panahon na kinausap ko siya, sabi niya sa akin, talagang may plano ang Panginoon dahil nung kinausap mo ko, plano ko na talagang bumalik ng Davao at ayoko na may pagsalamuha sa tao. Para bang sinabi ko sa kanya yon, nabuhayan ulit siya ng loob. At ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon na andun siya, binigyan siya ng lakas para ako'y laging ituwid. Kung alam nyo lang po kung ano yung mga sermon na dinadanas ko dun sa mag-asawa, nakakarindi din, pero nakakamiss din naman. Papasalamat din po kay Kuya JJ, pareha silang wala dito, na siya yung sumalo ng mga pag-aaral na ginagawa namin ni Tito Bonnie nung hindi na rin kaya ni Tito Bonnie. And so,
dun ko rin na realize sa pakikipagsalamuha ko sa kanila saka sa inyo na yung mga dinanas ko, yung mga nagawa ko nung araw ay hindi na siya para tignan pang muli. Na ako'y pinanganak muli na sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo at kailangan kong gawin ang lahat. Kailangan kong gawin lahat buong puso para ako'y sumunod sa Kanya. At hindi na pwede yung ginagawa ko dati na hindi, okay lang yan. Alam ko naman, napa-impyerno na rin naman ako. Sama ko na kayo. Ayun po. So, ulitin ko po, ako po'y labis na nagpapasalamat sa inyo, pati rin po sa Panginoon, dahil ako'y narito na ngayon. At gagawin ko po ulit, pinapangako, gagawin ko lahat para kung ako sa asaaling matisod, ay agad din po akong babangon. Caleb, pakinggan mo yung salita ng Panginoon at pakinggan din po ng bawat isa. Ang salita ni Kristo ay paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Caleb, palagi mong titignan ang Panginoong Jesucristong tumawag sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero napakalaking biyaya ang pagkatawag ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin alam kung sino ang tunay at hindi tunay na mananampalataya, pero nakikita natin ito sa bunga ng mga gawa. Pag may nakita tayong maganda, we appreciate. Pag may nakita tayong mga pagkukulang, kasalanan, tayo nagko-correct. Pero ang tunay na nakakaalam ng ating kalalagayan ay ang Panginoon. Mga tao, binabahagi na natin ang salita ng Diyos. Hindi natin kilala kung sino ang tinawag, sino ang pinili. Pero tayo ay sumusunod sa Diyos na ipahayag ang kanyang salita ng mayroong kasigasigan at katapatan. At naniniwala kami sa lahat ng iyong ipinakita, tinawag ka ng Panginoon. Pero Diyos ang talagang nakakaalam ng iyong puso. Kalin, isa pa, sabi rito sa aklat ng Tesalonica, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Napakaganda ng iyong patotoo at pasalamat. Mayroon ng pagbabago. Dahil isang kabiguan para sa atin na tayo ng mga tinawag ay mamuhay sa isang pamumuhay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang makasama ka ay kagalakan para sa amin. Tinatanggap ka ng komunidad na ito bilang kabahagi. Pwede yung basahin ang covenant? Tipan ng mga kaanib ng C4. Yamang ako ay nagsisisi sa mga kasalanan at ngayon ay nananalig sa Panginoong Jesucristo. Sa gabay ng banal na Espiritu ay aking itinatalaga ang aking sarili sa pakikipagtipan sa Diyos at pakikiisa sa buong kapatiran at komunidad ng C4 upang gambanan ang mga sumusunod. Una, ako ay buong puso na susunod sa Panginoong Hesus. Lalo ko pa siyang kikilalanin sa aking buhay, maalap ko siyang iibigin habang ako'y nabubuhay. May katapatan ko siyang susundin sa bawat aspeto ng aking buhay. Pangalawa, ako ay magiging aktibong bahagi ng SBC upang mabuhay na may pakikisama at pananagutan sa mga kapatid at pananampalataya, upang palaging magawa na mas makabuluhan ang pagsamba, upang matigilan ang mga chismis at sa halip ay makakapagpalaas pa sa iba. Ikatlo, ako ay may pagsasakripisyo na pagsuporta at tutulong sa misyon at pangitain ng C4. Magpapasakop ako at mananalangin para sa mga taga-panguna ng C4. Dadalo ako sa mga pag-aaral, pagsasanay at iba pang tulad nito para sa aking ikauunlad sa pananampalataya at paglilingkod. May kagalakan at katapatan kong ibibigay ang aking talento, panahon, salapi at anumang makakaya upang itaguyod at suportahan ang ministeryo. Kalin, ang iyong unang pananagutan ay sa Panginoon. Pangalawa, may pananagutan ka rin sa komunidad ng mga mananampalataya dito sa C4. At sa pagkakataong ito ka sa gitna, tayo po ay mananalangin. Hihilingan po natin ang Pastor JR na manguna sa panalangin habang nakapatong ang kamay ng ating pong mga elders at deacons. At hihilingan po ang lahat na magsitayo. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito kung saan
Muli may isang kapatid sa pananampalataya na nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Tunay, Panginoon, na kinikilala namin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa Kanya upang mula sa Kanyang mga kasalanan, nakita niya ito mula sa liwanag ng iyong mga salita at sa gayon, nagsisi siya at nagpasakop sa aming Panginoong Hesus. Salamat sa buhay ng aming kapatid na Kalen, na ngayon ay kabahagi na sa komunidad ng mananampalataya. Hindi perpekto, ngunit naandun yung kanyang puso at pagnanais na magpasakop, sumunod, at kilalanin ang iyong mga salita, maging ang iyong mga tagubilin. Tulungan niyo rin po kami bilang kabahagi ng komunidad na to na patuloy siyang mapalakas, ma-encourage, at tunay na maakay mula sa liwanag ng iyong mga salita na makita niya ito habang dinaraanan niya ang landas ng buhay sa pansamantalang mundo na ito. Kaya muli, isang kagalakan na siya ay makabahagi ng komunidad ng C4. At sa bawat isa sa amin, kami nangangako, Panginoon, na siya ay gagabayan at patuloy na tuturuan at patuloy na ipapanalangin sa bawat araw. Kaya muli, purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Palapakan natin ang Panginoon. Manatili na lang po tayo nakatayo para sa ating pag-awit ng fellowship song. At pangungunahan tayo sa communion ng ating kapatid na Pastor Raymar. At welcome sa ating kapatid na Kalen sa ating communion mamaya, kasi meron tayo naka-close communion at mahalaga na naintindihan po natin sa ating close communion, isa po sa kinakailangang maisagawa at maisakatuparan ay ang pagiging aktibong kaanib ng isang lokal na iglesia. Salamat sa Panginoon, sa Diyos ng lahat ng papuri. Okay po, tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon. Tunay na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus sa ating pagtahak sa mundong ito. Awitin po natin kasama si Hesus. Kasama si Hesus ako'y ligtas, lalo na't siya ang patnubay sa landas. Ngunit lungkot at tusa'y dadanasin, kung si Hesu Kristo'y di ko kapiling. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Hesus lagi kong kasama. Magtaksil man ang tanang sinisinta, si Hesus pa rin ang laging kasama. Ang landas may mapurol, mailahil, kung kasama si Hesus may awitin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Hesus lagi kong kasama. Sa bundok o sa may kapatagan man, ang ebanghelyo'y aking isasaysay. Dahil si Hesus ang nagtagubilin, kung kaya siya'y aking tatalimahin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Hesus lagi kong kasama. Saan man ako ay may kapayapaan, saan man ako'y may kapayapaan, sa pagtulog o maging sa hukay man. Dahil si Hesus ang laging kapiling, tiyak na sa langit ako ay dadalhin. Kahit na nasaan, di mangangamba, dahil si Hesus lagi kong kasama. Mari na po tayo. Magsiyo po.